For though one may be rich, one's life does not consist of possessions. Pwede po ba akong magtanong? Okay. Sino po sa inyo ang nangangarap ng magandang buhay para sa kanya at sa kanyang pamilya? Lahat naman, di ba? Praise God. Sino gusto magkaroon ng love life? Yan. Meron. Mga bata, nagtataas ng kamay. Love life agad. Sino gusto magkaroon ng magandang trabaho? Sino gusto magkaroon ng maraming pera? Ang dami, no? Bakit? Last question. Sino ang gustong maging miserable at problemado buong buhay niya? Wala naman. Wala. Buti na lang. Yes. Because God has designed this world and designed our life to be very good. Gusto ng Diyos na tayo ay komportable at merong sapat. Last week, we heard about Jesus teaching His disciples the Lord's Prayer. And that is what we pray every day. Our Father. Right? And one of my favorite lines in that prayer is, "Give us this day our daily bread." Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. And I love how that prayer is. Hindi tayo humihingi sa Diyos ng sobra-sobra, kundi ang hinihingi lang natin sa Kanya ay sapat. Enough for today. But many people, dahil sa hirap ng buhay, nako, magtatrabaho ka, kakayod ka, meron ka pang side hustle, tapos dadaan ka pa sa traffic, babahain pa yung bahay mo. Ang hirap-hirap ng buhay, kaya naman, sadly, many people say, alam mo, Father, kung may pera lang ako, mas masaya yung buhay ko. True story. Marami mong lumalapit sa akin. Magkikwento sila ng problema nila sa buhay. Ang dami nilang mga kailangan, dami mga problema, kaaway, ganyan. So tatanungin ko sila, so anong gagawin natin? Anong kailangan mo? Father, alam mo sa totoo lang, ang kailangan ko lang, pera. Grabe. And that is very dangerous. Dahil sa hirap ng buhay, we equate happiness with money. We equate a good life with an abundant life. But it is dangerous. In our first reading, we hear from the book of Ecclesiastes. At sabi doon, vanity of vanities. The person who works hard, toils night and day, when he dies, will not go to the riches, will not go to heaven with him. Mapupunta lang sa iba. Totoo nga naman, lahat ng ipinundar natin, may pera ka nga ngayon, sikat ka nga ngayon, may power ka ngayon. But in the end of everything, you cannot take that to heaven. Pakisabi sa katabi mo, kahit mayaman ka, hindi mo madadala sa langit yan. Yan. Totoo, tama o tama? And so in the gospel, Jesus tells of a parable of a man who had so many riches. Hindi na niya alam ang gagawin niya sa yaman niya. So what did he do? He built bigger barns. Sabi niya, doon ko ilalagay lahat ng mga yaman ko. Eto na nga, that same night, God said, "You fool!" Sa Tagalog, ang Tagalog nun, hangal. Di
So, question. So, Father, hindi na ako magtatrabaho, hindi naman pala ako madadala sa langit eh. Diba? Baka sabihin ng mga kabataan dito, ay, wala na pala yung pera na yan. O kaya ikaw, nag-iipon ka, itatapon ko na itong investment mo. Useless ba? I will tell you, it's not as easy as that. Jesus was not angry with wealth per se. He was not angry with the money per se. Again, God wants us to live a comfortable life. Pero saan siya galit? In the gospel, He says, take care to guard against all greed. Yun. Greed. Can you say that word? Greed. Ano sa Tagalog yung greed? Kasakiman. Ganit. Di ba? Yung meron ka na nga, gusto mo pa yung meron yung iba. Meron ka na nga magandang bahay o kaya maayos na pamumuhay. Gusto mo pa yung nakikita mo sa social media. Ay, sana ganito rin ako. Ay, ang ganda-ganda naman ang nasa kaibigan ko. Ay, sayang. Greed. Mayaman ka man o mahirap, may pera ka man o wala, pwede kang maging sakim. At yan, dyan galit ang Panginoon. Take care to guard against all greed. So, okay magtrabaho, okay mag-invest, okay na maging maayos ang buhay, pero kung hanggang doon ka na lang, yan ang simula ng kasakiman. Sabi nga, we do not live to work. Hindi tayo nabubuhay para kumayod ng kumayod ng kumayod. It is the opposite. We work to live. Nagtatrabaho tayo para mabuhay tayo at magmahal sa ibang tao. Amen? So, I will give you the question. Kung may blank ako, magiging masaya ang buhay ko. Ano kaya yun? Kung may blank, sana hindi pera ha? Kung may blank ako, magiging masaya ako. In the second reading, we have a clue. Sabi ni St. Paul, seek what is above. And who is above? God. Sabi niya, put to death all kinds of immorality, impurity, passion, evil desire, greed, lying. Nako! Lahat yan ginagawa natin malamang. Yan daw ang kailangan nating alisin sa buhay natin. In short, magmahalan tayo sa isa't isa. Because that is the only treasure we can bring to heaven. Pakisabi sa katabi mo, magmahalan tayo. Tayong lahat ha, hindi lang yung exclusive. Magmahalan tayong lahat. But remember, love is not just an action. Love is a person. And who is this person? Jesus Christ. Magmahalan tayo. Magkaroon sana tayo ng puso ni Jesus. So, I ask the question again. Kung may blank ako, magiging masaya ako. Sana, paghiga mo mamaya sa kama mo, pagkatapos ng araw na ito, maalala mo, uy, mamamatay din pala ako. At sana maalala mo, Lord, kung may blank ako, magiging masaya ako. And I
answer is Jesus. Kung nasa akin si Jesus, may pera man ako o wala, masaya ako. Kung nasa akin si Jesus, may jowa man ako o wala, masaya ako. Kung nasa akin si Jesus, kahit maraming nagbabash sa akin, maraming nagbubuli sa akin, maraming may ayaw sa akin, masaya ako. Pero sana, magbago ka rin. Can I end with a story? Marami kong lumalapit din sa akin. Sinasabi, Father, ipagdasal mo naman yung pamilya ko. Ano, bakit? Kasi po nag-aaway po kami. O bakit? Dahil po sa mga mana, sa mga property, sa mga pera. And the sad part is, it affects all of us. Ako mismo, dumaan din sa ganyan ang aming pamilya. Dahil sa pera, nagkaroon ng pagkakaaway-away. Malungkot man. Yan po ang usong pinag-aawayan ngayon ng mga magkakapatid. Tama o tama? Oo. Ang dali-daling paghiwalayin ng demonyo ang isang pamilya dahil sa pera. And so, my dear friends, yes, we have to be just and we have to be fair. Pero kung ang buong buhay natin ay tungkol lang sa pag-aaway sa pera, we lose Jesus Christ. And so, let this be our prayer today. Can I sing a song, a short song for you? Let this be your prayer and our prayer. Kung nararanasan mo na nawawala na si Jesus sa iyong buhay dahil marami ng ibang bagay ang pumapalit sa Kanya, maybe sing this to the Lord. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, Jesus, if I ain't got you, Jesus. Some people want diamond rings, and some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Dear Lord, Panginoon, Ikaw ang aming tanging yaman. We would like to ask for your forgiveness when we put other things, when we are greedy about other things, when we put them before you. Nawa po, Ikaw lamang ang aming yakapin at angkinin. Kung Ikaw ay nasa amin, ang buhay namin ay masaya at masagana. Amen. Amen. We now also